Nanginginig ang dulo ng ballpen na hawak ni Eliana. 1 milimetro lang ang layo mula sa tuyong papel. Sa ilalim ng pangalan niya, isang blankong linya ang tila ng aakit. Naghihintay na punan, naghihintay na selyuhan ang lahat. Para sa mga anak ko, para sa kinabukasan nila. Ito ang paulit-ulit na bulong ng kanyang isip. Isang dasal, isang mantra na pilit niyang pinanghahawakan upang huwag siyang mag-atubili. Ramdam niya ang bigat ng bawat salitang nakasaad sa kontratang hindi niya lubusang naiintindihan. Ang alam lang niya, ito raw ang paraan para maprotektahan ang lahat ng pinaghirapan nila ni Mateo. Isang kamay ang marahang dumapos sa kanyang balikat. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Mateo, ang kanyang asawa. Ang boses nito ay malumanay, puno ng pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina ng abogado, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ni Eliana. Sa tapat nila, nakaupo si Isabela, ang kapatid ni Mateo. Hindi ito nagsasalita. Nakatingin lang ito sa kanya, at sa mga mata nito ay may kislap na hindi mawari ni Eliana. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Para sa mga anak natin, Eliana," dagdag ni Mateo, at bahagya nitong pinisil ang kanyang balikat. "Isipin mo na lang sila." At iyon na nga. Sa pag-iisip sa kanyang 5 anghel, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Napapikit siya ng mariin. At sa dilim ng kanyang isipan ay nakita niya ang mga mukha ni na Joshua, Miguel, Sofia, Gabriela, at ng bunso niyang si Angelo. Naglakbay ang kanyang isip sa isang gabi. Ilang taon na ang nakalipas. Nilalagnat noon si Angelo at hindi ito mapatahan sa kaiiyak. Magdamag niya itong kinarga. Idinuyan sa kanyang mga bisig habang paulit-ulit na ipinapangako sa sarili na gagawin niya ang lahat, ibibigay ang lahat para lamang sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga anak. Walang sakripisyong napakalaki. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa isang mabilis, ngunit mabigat na galaw, inilapat niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tunog ng pagkaskas nito sa linya ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na silid. Eliana Santos del Merced. Pag-angat niya ng ballpen, pakiramdam niya ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao na naiwan sa pirma na yon. "Ayan, tapos na," masayang sabi ni Mateo. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Saka hinalikan siya sa noo. "Salamat, mahal. Salamat sa tiwala mo. Ito na ang simula ng mas magandang kinabukasan para sa pamilya natin." Tumango lang si Eliana. Pilit na ngumiti. Tumingin siya kay Isabela na ngayon ay malapad na ang ngiti. Tumayo ito at kinuha ang mga dokumento mula sa mesa. "Ako na ang bahala rito," sabi nito sa abogado. "Salamat, sir." Habang naglalakad sila palabas ng gusali, hawak ni Mateo ang kanyang kamay. Ngunit sa halip na kapanatagan, isang malamig na pakiramdam ang nanatili sa puso ni Eliana. Pag-uwi nila sa bahay, sinalubong sila ng ingay at tawanan ng kanilang mga anak. Agad na nawala ang lahat ng kanyang pangamba. Niyakap niya ang mga ito isa-isa. Nilanghap ang kanilang amoy. Dito, sa loob ng kanilang tahanan, sa piling ng kanyang mga anak, pakiramdam niya ay tama ang kanyang naging desisyon. Ito ang kanyang mundo. Sila ang kanyang yaman. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang mga bata, isa-isa niya silang pinuntahan sa kanilang mga silid. Kinumutan niya si Joshua, inayos ang buhok ni Miguel na nakaharang sa mukha at hinalikan sa pisngi ang magkapatid na Sofia at Gabriela. Sa huli, pinagmasdan niya si Angelo, ang kanyang bunso, na mahimbing na natutulog. Payapa ang mukha nito, walang kamalay-malay sa sakripisyong ginawa ng ina para sa kanya. "Gagawin ko ang lahat para sa inyo," bulong niya sa hangin. Bumalik siya sa kanilang silid, nadatnan si Mateo na nagbibihis.
May biglaang meeting lang ako sa opisina. Mahal, sabi nito habang isinusuot ang relos. May kailangan lang ayusin. Huwag mo na akong hintayin. Gabi na sabi ni Eliana. Importante para rin naman ito sa atin. Lumapit ito, mabilis siyang hinalikan sa labi at umalis na. Naiwan si Eliana sa katahimikan ng kanilang kwarto. Isang pakiramdam ng kalungkutan ang biglang bumalot sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat sana ay panatag na siya. Ngunit tila may isang maliit na tinig sa kanyang isip na nagsasabing mayroong mali. Pinilig niya ang kanyang ulo, sinaway ang sarili. Pagod lang siguro siya. Nagsimula siyang magligpit ng mga gamit ni Mateo na naiwan sa kama. Habang inaayos niya ang mga ito, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng bedside table. Kinuha niya ito, iniisip na baka si Mateo lang, nagte-text na nakarating na sa opisina. Ngunit hindi. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Ngunit sapat na yon para manlamig ang kanyang buong katawan at tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Huwag kang masyadong magtiwala sa asawa mo. Parang yelong bumara sa lalamunan ni Eliana ang mga salitang nabasa niya. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang bawat letra, bawat bantas. Huwag kang masyadong magtiwala sa asawa mo. Sino ang magpapadala nito? At bakit? Isang manggugulo? Isang taong may galit sa kanila? Pilit niyang hinanapan ng lohikal na paliwanag ang lahat. Ito ay isang masamang biro lamang. Oo, iyon lang siguro yon. Isang malupit na biro. Sa panginginig ng mga daliri, pinindot niya ang delete. Burado na ang mensahe, ngunit ang mga salita nito ay tila permanenteng nakatatak na sa kanyang isipan. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata at alisin ito sa alaala. Ngunit tulad ng isang multo, patuloy itong bumabalik. Kinabukasan, pinilit ni Eliana na kumilos na parang walang nangyari. Maaga siyang gumising, naghanda ng almusal para sa kanyang pamilya at isa-isang tinulungan ang mga anak sa pag-aayos para sa eskwela. Ang pamilyar na gawain ang nagsilbing kanlungan niya. Isang paraan para kumbinsihin ang sarili na ang lahat ay nasa ayos. Ang sarap naman ng sinangag mo, ma. Masayang sabi ni Miguel habang kumakain. Ngumiti si Eliana. Siyempre naman, paborito niyo to Habang nagkakainan sila, napansin niyang abala si Mateo sa kanyang cellphone. Nakakunot ang noo nito at tila may seryosong kausap sa text. Dati, kapag oras ng almusal, ang buong atensyon nito ay nasa kanila. Sino yang ka-text mo pa? Mukhang seryoso sabi ni Joshua, ang kanyang panganay. Bahagyang nagulat si Mateo. Mabilis niyang ibinulsa ang cellphone. Wala to anak. Sa opisina lang, may inaayos lang na problema. Hindi na nagsalita si Eliana, ngunit naramdaman niya ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na pagdududang yon ay unti-unting lumaki. Dinidiligan ng mga bagong pagbabago sa kilos ni Mateo. Madalas na itong umuuwi ng gabi na, laging ang dahilan ay sandamakmak na trabaho. Ang dating masayahin at malambing niyang asawa ay naging iritable at madaling magalit. At ang cellphone nito, na dati kung saan-saan lang naiiwan, ngayon ay tila karugtong na ng kanyang palad. Palagi itong nakataob sa mesa at mabilis na itinatago kapag lumalapit si Eliana. Isang gabi, habang naghahapunan sila, biglang nagsalita si Isabela na sumabay sa kanila. Alam mo kuya, sabi nito habang nakangiti. Excited na ako para sa atin. Malapit nang magkaroon ng mas magandang bagong buhay ang pamilya natin. Napatigil sa pagsubo si Eliana. Tumingin siya kay Mateo, naghihintay ng paliwanag, ngunit umiwas lang ito ng tingin. Anong ibig mong sabihin, Isabela? Tanong ni Eliana. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Tumawa si Isabela.
Isang tawang hindi abot sa tainga. Wala naman ate, naisip ko lang. Ngayong naayos na ang mga ari-arian, mas magiging secure na ang future nating lahat, lalo na ang sa mga bata. Parang may kung anong mali sa tono ni Isabela. Isang pahiwatig na hindi maintindihan ni Eliana. Ngunit sa harap ng mga bata, pinili niyang manahimik. Ang pagdududa ay naging isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Sinubukan niyang huwag itong pansinin, ngunit bawat araw ay may bagong sugat na idinadagdag dito. Ang pinakamasakit ay dumating isang hapon habang nilalabhan niya ang mga damit ni Mateo. May nakapa siyang isang papel sa bulsa ng business coat nito. Inilabas niya ito. Isang resibo mula sa isang mamahalin at romantikong restaurant sa Makati. Namilog ang mga mata ni Eliana nang makita niya ang petsa. Iyon ang gabing sinabi ni Mateo na mag-overtime siya sa opisina para tapusin ang isang importanteng report. Nakasaad sa resibo na 2 tao ang kumain at ang mga in-order, champagne, oysters, steak. Hindi iyon pagkain para sa isang business meeting. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang resibo. Ang papel na yon ay hindi lang basta katibayan. Iyon ay isang sampal sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi na niya kaya. Kailangan niya ng makakausap. Nanginginig ang kamay na dinayal niya ang numero ng kanyang matalik na kaibigan. Si Lourdes. Hello, Eli. Napatawag ka? Masayang bati nito sa kabilang linya. Lourdes, nabasag ang boses ni Eliana. Hindi na niya napigilan ang paghikbi. Eli, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ni Lourdes. Ikinuwento niya ang lahat. Ang text message, ang pagbabago ni Mateo, ang pagiging malihim nito sa cellphone, ang sinabi ni Isabela, at ang resibong hawak niya ngayon. Baka naman may kliyente lang siyang dinala doon, sabi ni Eliana. Kahit sa kaloob-looban niya, hindi na siya naniniwala sa sarili niyang mga salita. Baka paranoid lang ako. Di ba, Lourdes? Baka gawa-gawa ko lang to lahat sa isip ko. Isang sandaling katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Ellie, seryosong sabi ni Lourdes, kilala kita, hindi ka paranoid, makinig ka sa kutob mo. Pagkatapos ng tawag, mas lalong bumigat ang dibdib ni Eliana. Pero kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya na may nakakaalam ng kanyang pinagdadaanan. Nang gabing iyon, masayang umuwi si Mateo. May dalang isang kahon ng pizza para sa mga bata. Pinilit ni Eliana na ngumiti at maging normal. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang asawang nakikipaglaro sa kanilang mga anak, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero. Pagkatapos maghapunan, habang nag-aayos si Eliana sa kusina, lumapit si Mateo sa kanya. Mahal, sabi nito. Niyakap siya mula sa likod. May good news ako. May kailangan akong i-close na deal. Malaking-malaki to para sa kumpanya. Pero kailangan kong pumunta ng Tagaytay ng ilang araw. Humarap si Eliana. Kailan yan? Bukas na bukas din. Biglaan eh. Habang nagsasalita si Mateo, napatingin si Eliana sa ibabaw ng study table nito sa sala. Nakabukas ang leather planner nito. At sa pahina para sa petsa ng bukas, malinaw na nakasulat ang isang pangalan. Hindi pangalan ng isang kliyente, hindi pangalan ng isang kumpanya, kundi pangalan ng isang sikat na hotel sa Tagaytay. Isang hotel na kilala bilang lugar para sa mga magkasintahan, para sa mga honeymooners. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Kasabay ng mga salita ni Mateo na tila nagmumula na sa malayo. Ang mga bitak sa kanilang paraiso ay naging isang malaking guwang na handa siyang lamunin ng buo. Hindi na naghintay ng umaga si Eliana. Ang pangalan ng hotel sa planner ni Mateo ay parang isang apoy na tumupok sa lahat ng natitira niyang pagtitimpi. Ang pag-aalinlangan ay naging isang sigaw sa kanyang dibdib, isang sigaw na kailangan niyang pakinggan. Tinawagan niya ulit si Lourdes. Basag na ang boses
sa halo-halong galit at takot. Samahan mo ako, Lord. Please, kailangan kong malaman. Hindi nagtanong si Lourdes. Saan? Tagaytay. Habang bumubuhos ang malakas na ulan, binaybay nila ang madilim na daan patungo sa timog. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang mga wiper ay hirap na hirap sa pag-alis ng tubig, tulad ng kanyang isipan na hirap iwaksi ang mga masasamang pangitain. Ellie, sigurado ka ba rito? Basag ni Lourdes sa katahimikan. Paano kung mali ka lang? Mas gugustuhin kong maging mali, sagot ni Eliana, ang mga matay nakatutok sa kalsada. Pero paano kung tama ako, Lourdes? Paano kung habang kayakap ko ang mga anak ko tuwing gabi, ang asawa ko may kayakap na iba? Hindi na umimik si Lourdes. Hinawakan na lang nito ang braso ni Eliana, isang tahimik na pagdamay. Nang marating nila ang tarangkahan ng Marangyang Hotel, bumagal ang takbo ng mundo para kay Eliana. Ang ganda ng lugar, ang mga hardin na perpektong inalagaan, ang mga ilaw na tila mga bituin na bumaba sa lupa, ay isang malaking insulto sa nararamdaman niyang kaguluhan. Ipinark ni Lourdes ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng parking lot, kung saan tanaw nila ang entrance ng main lobby at ang lawa sa di kalayuan. Pinatay nila ang makina. Ang tanging maririnig na lang ay ang patak ng ulan sa bubong ng kotse at ang malakas na kabog ng dibdib ni Eliana. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Lourdes. Maghihintay, sagot ni Eliana. Ang boses ay halos pabulong at naghintay nga sila. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat aninong dumaan ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na sana ay mali siya. Please Lord, sana mali ako. At pagkatapos, nakita niya, mula sa isang side entrance na patungo sa viewing deck ng lawa, isang pamilyar na figura ang lumabas. Si Mateo. Naka-casual itong polo shirt at slacks, relax na relax. At sa tabi niya, isang babae, bata. Maganda. Nakasuot ng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mahaba nitong buhok ay malayang inililipad. Magkahawak ang kanilang mga kamay na patakip ng bibig si Eliana. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang dalawang taong iyon, naglalakad, nagtatawanan, na parang sila lang ang tao sa mundo. Ang tawa ni Mateo ay umabot hanggang sa kinaroroonan nila. Isang tawa na puno ng saya. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Eliana sa kanilang tahanan. Huminto sila sa gilid ng lawa. Inakbayan ni Mateo ang babae, si Clarissa, at may ibinulong ito na ikinatawa nito ng malakas. Pagkatapos, marahan itong hinaplos ang mukha ni Mateo at hinalikan ito. Isang halik na matagal. Puno ng pagmamahal. Wasak. Iyon ang salitang umalingaw-ngaw sa isip ni Eliana. Ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Wasak. Ang babaeng minsan ay nangarap at naniwala sa walang hanggan ay biglang namatay sa loob ng sasakyang yon. Ellie, nagsimulang magsalita si Lourdes. Itinaas ni Eliana ang kanyang kamay. Senyales na huwag itong magsalita. Hindi pa tapos. Dahil sa ihip ng hangin, ang mga boses nila, kahit mahina, ay naaanod patungo sa kanilang direksyon. Naging estatwa si Eliana. Pinipilit na aninagin ang bawat salita. Malapit na, mahal, narinig niyang sabi ni Clarissa. Hindi na ako makapaghintay na maging atin ang lahat. Sumagot si Mateo. At ang boses nito ay puno ng kasiguraduhan. Isang boses na pumiga sa puso ni Eliana. Kaunting tiis na lang. Kapag napasa atin na ang lahat, wala nang sagabal sa atin. Kahit pa ang 5 niyang anak. Kahit pa ang 5 niyang anak. Ang mga salitang iyon. Hindi lang yon isang bala.
Iyon ay isang bomba na sumabog sa pinakagitna ng kanyang pagkatao. Winasak hindi lang ang kanyang puso bilang asawa, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa bilang isang ina. Hindi na niya kinaya. Bigla siyang napayuko. Ang katawan ay nanghihina. Sumuka siya ng hangin. Isang tunog ng paghihirap ang kumawala sa kanyang lalamunan. Doon, sa loob ng sasakyan, sa gitna ng kadiliman at ulan, gumuhos si Eliana. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog sa simula. Mga panginginig lang ng balikat. Ngunit maya-maya ay naging malalakas na hagulgol ng isang taong nawalan ng lahat. Niyakap siya ni Lourdes. "Shh, Eli. Iiyak mo lang. Nandito lang ako." Ngunit hindi na naririnig ni Eliana ang kanyang kaibigan. Ang naririnig lang niya ay ang paulit-ulit na salita ni Mateo. Kahit pa ang 5 niyang anak. Nang maubos na ang kanyang luha at ang natira na lang ay ang sakit na humihiwa sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang umayos ng upo. Ang kanyang muka ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang binubuksan niya ang kanyang contacts. Hinanap niya ang isang pangalan, Mateo. Nakatingin lang siya doon sa pangalan ng lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong sumira sa kanya. Pipindutin ba niya ang call button para sumbatan ito? Magwawala? O mananahimik na lang at uuwi na parang walang nakita? Ang katahimikan sa loob ng kotse ay mas mabigat pa kaysa sa buong daigdig. Hindi na pinindot ni Eliana ang call button. Sa halip, ibinaba niya ang cellphone at huminga ng malalim. Ang mga luhang pumatak kanina ay tila naghugas sa lahat ng kanyang kahinaan. Ang natira ay isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Isang desisyon. "Iuwi mo na ako, Lourdes," sabi niya. Ang boses ay kalmado na. Isang katahimikang nakakakilabot. Nagmaneho sila pabalik ng Maynila nang walang imikan. Hindi na kailangang magsalita. Sa bawat kilometrong nilalakbay nila palayo sa Tagaytay, pakiramdam ni Eliana ay iniiwan niya ang dating sarili sa daan. Ang Eliana na mapagtiis, ang Eliana na mapaniwalain, ang Eliana na handang magbulag-bulagan para sa kapayapaan. Lahat sila ay namatay na sa gabing iyon. Nauna siyang dumating sa bahay. Ang mga ilaw ay patay pa at ang buong kabahayan ay payapa. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi, pumasok na parang anino. Tiningnan niya ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kanilang mga silid at ang malamig na determinasyon sa kanyang puso ay lalong tumibay. Hindi siya nagbihis, hindi siya umupo para magpahinga. Sa halip, pumunta siya sa sala, pinatay ang lahat ng ilaw, maliban sa isang maliit na reading lamp sa sulok. Umupo siya sa paboritong armchair ni Mateo sa dilim at naghintay. Isang oras ang lumipas bago niya narinig ang ugong ng sasakyan ni Mateo sa garahe. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag papalapit sa pinto, ang kalansing ng mga susi at ang dahan-dahang pagpihit ng seradura. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo, humuhuni pa ng isang pamilyar na kanta. Mukha itong masaya, relax, at walang kamalay-malay. "Mahal, gising ka pa pala?" Sabi nito nang makita siya, halata ang pagkagulat sa boses. Binuksan nito ang ilaw sa sala. "Bakit ka nandyan sa dilim?" Hindi sumagot si Eliana. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mga mata. "May problema ba?" Tanong ni Mateo. Unti-unting nawawala ang nangiti sa kanyang mga labi. "Saan ka galing, Mateo?" Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag, na lalong nagbigay ng bigat sa bawat salita. "Saan pa?" "E di sa Tagaytay." Sagot nito, medyo naiinis na. "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May kliyente akong inasikaso." "Ah, kliyente.
pag-uulit ni Eliana. Ang kliyenteng yun ba? May pangalan? Napakunot ang noo ni Mateo. Ano bang klaseng tanong yan, Eliana? Siyempre, pero bakit ko naman kailangang sabihin sa'yo ang pangalan ng kliyente ko? Dahil nakita ko kayo, sabi ni Eliana, at sa mga salitang iyon, nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Mateo, ang unang bitak sa kanyang pader ng pagsisinungaling. Nakita ko kayo sa hotel, sa may lawa, ang kliyente mo, at ikaw. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay isang malakas na tawa ang kumawala kay Mateo. Isang tawang pilit, isang tawang peke. Sinundan mo ako? Hindi makapaniwalang sabi nito. Ganoon na ba kababa ang tingin mo sa akin, Eliana? Nasusundan mo ako na parang isang kriminal? Sagutin mo ang tanong ko, Mateo. Sino ang babaeng kasama mo? Si Clarissa yon. Anak siya ng isa sa pinakamalaking investor na matagal ko nang sinusuyo para sa kumpanya. Pinapasyal ko lang siya habang hinihintay namin ang papa niya. Bulyaw ni Mateo, ang galing-galing umarte, bilang isang asawang nasasaktan at hindi pinagkakatiwalaan. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa ko para sa pamilyang ito ang isusukli mo sa akin? Pagdududa? Itinayo niya ang isang pader ng mga kasinungalingan. Bawat salita ay isang blok na idinisenyo para lituhin at sirain ang loob ni Eliana, ngunit hindi na siya ang dating Eliana. Huwag mong baliktarin ang usapan, Mateo. Nakita ko kung paano kanya hinawakan. Nakita ko kung paano mo siya hinalikan. Hindi mo alam ang nakita mo. Sigaw ni Mateo. Beso lang yon. Ganoon sila sa pamilya nila. Sakto sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Isabela. Oh, kuya, nandito ka na pala. Napadaan lang ako para ihatid itong... Natigilan ito nang makita ang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Anong nangyayari dito? Itanong mo sa asawa ko, sabi ni Mateo. Puno ng pagkasuklam ang boses. Pinagbibintangan akong may ibang babae. Tumingin si Isabela kay Eliana. Ang mga mata nito ay puno ng pagkainis at pagkadismaya. Ate, ano na naman to? Hindi ka pa ba napapagod? Galing sa trabaho si kuya? Pagod na pagod. Tapos ito ang aabutan niya sa bahay. Narinig mo ako, Isabela. May kasama siyang babae. Matigas na sabi ni Eliana. Si Clarissa, ang anak ni Sir Nelson, sabi ni Isabela na tila ba alam na alam ang isasagot. Diyos ko naman ate, trabaho lang yun. Parte ng negosyo. Huwag mo namang gawing komplikado ang lahat dahil lang sa selos mo. Biglang naintindihan ni Eliana. Hindi lang si Mateo. Magkasabwat sila. Isang pader na hindi niya kayang tibagin ng mag-isa. Napatingin siya sa dalawang taong nasa harapan niya, ang kanyang asawa at ang kanyang hipag. Ang dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Ngayon, para silang mga lobong nakatingin sa kanya, handa siyang lapain. Ang galit niya ay unti-unting hinaluan ng isang pamilyar na pakiramdam, kawalan ng pag-asa. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang mukha ay 1 metro na lang ang layo. Wala na ang pagkukunwari. Ang natira na lang ay isang malamig at nakakatakot na tingin. Makinig ka sa akin, Eliana, sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Kung hindi ka titigil sa kabaliwan mo, baka mapilitan akong gawin ang isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Tara na isa, ihatid mo na ako sa opisina. Masisira lang ang ulo ko dito. Naiwan si Eliana na nakatayo sa gitna ng sala, mag-isa. Ang banta ni Mateo ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Ramdam niya ang paglamig ng kanyang mga kamay, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Natalo siya sa unang laban na ito. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang likod ng kanyang asawa papalayo, isang bagay ang malinaw sa kanya. Ito ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, ang bahay na dati puno ng init at sigla
ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Mateo ay hindi umuwi kagabi. Si Eliana naman ay parang isang kaluluwang ligaw, gumagalaw sa loob ng sariling tahanan, pero ang isip ay lumilipad sa malayo. Ang mga anak niya ay nakaramdam ng tensyon. "Mami, galit po ba kayo ni Daddy?" Tanong ni Sofia habang hinahatid niya ito sa eskwela. Pilit nang ngumiti si Eliana at hinaplos ang buhok ng anak. "Hindi anak, may pinag-uusapan lang kami na importante. Huwag kang mag-alala." Ngunit sa loob-loob niya, wasak na wasak siya. Pagkatapos ihatid ang mga bata, hindi siya umuwi. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa natagpuan niya ang sarili sa tapat ng bahay ni Lourdes. Pagbukas pa lang ni Lourdes ng pinto at makita ang itsura ng kaibigan, ang maputlang muka, ang namumugtong mga mata, ang kawalan ng buhay sa kanyang tingin, ay agad na niya itong niyakap. Doon, sa yakap ng kanyang kaibigan, muling bumuhos ang mga luha ni Eliana. Hindi na ito ang hagulgol ng sakit, kundi ang tahimik na pag-iyak ng isang taong sumuko na. "Tapos na, Lourdes," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Wala na. Ipinamukha nila sa akin kagabi na ako ang masama. Ako ang sinungaling. Ako ang baliw." Ikinuwento niya ang nangyaring komprontasyon, ang pagtanggi ni Mateo, ang pakikisali ni Isabela, ang banta. "Mag-isa lang ako, Lourdes. Paano ko sila lalabanan? Nasa kanila na ang lahat. Ang pera, ang ari-arian, nasa kanila na." Pinaupo siya ni Lourdes sa sofa at binigyan ng isang basong tubig. "Hindi ka nag-iisa, Eli. Nandito ako." Tumingin si Eliana sa kaibigan. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. "Pero anong magagawa natin? Pumirma ako sa kontrata. Sarili kong kamay ang pumirma sa katapusan ko." Tinitigan siya ni Lourdes ng ilang sandali. Tila may malalim na iniisip. Pagkatapos, tumayo ito at naglakad papunta sa isang lumang aparador na gawa sa Nara. May kinuha itong isang maliit at maalikabok na kahon na kahoy. "Eli," sabi ni Lourdes habang bumabalik ito sa sofa, "mayroon akong ipagtatapat sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang itinago." Inilapag nito ang kahon sa ibabaw ng mesa sa kanilang pagitan. "Bago pumanaw si Tito Carlos, ang papa mo, may ibinilin siya sa akin." Napakunot ang noo ni Eliana. "Si Papa? Anong kinalaman niya rito?" "Ang abogado ng pamilya niyo, si Attorney Sandoval, ay matalik na kaibigan ng papa mo," paliwanag ni Lourdes. "Noong ginawa nila ang kontratang pinirmahan mo, alam na ng papa mo at ni Attorney Sandoval ang tunay na kulay ng pamilya ni Mateo. Alam nilang may posibilidad na mangyari ang isang bagay na tulad nito." Dahan-dahang binuksan ni Lourdes ang kahon. Sa loob nito, may isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Maingat niya itong kinuha at iniabot kay Eliana. "Ipinagkatiwala ito sa akin ni Attorney Sandoval bago siya pumanaw. Ilang taon na ang nakalipas," sabi ni Lourdes. "Ang bilin niya sa akin. Ibigay mo lang ito kay Eliana sa oras na makita mong nawala na siya ng lahat ng pag-asa." Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang hawak ang sobre. May nakasulat sa labas nito, "Para sa aking pinakamamahal na anak, Eliana." Ang sulat kamay ng kanyang ama. Marahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang liham. "Anak, kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawarin mo ako kung hindi kita maprotektahan ng personal. Ngunit alalahanin mo, ang dugo ng isang santos ay hindi basta-basta sumusuko. Ang kontratang pinirmahan mo ay may isang sikreto. Isang safety clause, isang buhol na sadyang inilagay ng kaibigan kong si Attorney Sandoval. Basahin mo ang Section 7, Article 4. Nakasaad diyan na ang lahat ng probisyon ng kasunduan ay magiging null and void. Walang bisa kung sakaling ikaw, bilang si Eliana Santos del Merced, ay hindi magbibigay ng iyong personal na pagsang-ayon sa isang panibagong kasal o anumang legal na pagsasama ng iyong asawa. Ginawa namin itong malabo
nakatago sa mga legal na terminolohiya na umaasang hindi nila mapapansin. Hindi ito isang patibong. Anak, ito ay isang kalasag. Ang iyong huling panangga. Gamitin mo ito ng may talino. Huwag kang matakot. Ang lakas na kailangan mo ay nasa loob mo na. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Papa. Habang binabasa ni Eliana ang bawat salita, ang mga luhang kanina'y dulot ng kalungkutan ay napalitan ng ibang uri ng luha. Luha ng pagkamangha, ng pasasalamat, at ng isang bagong tuklas na pag-asa. Muli niyang binasa ang pinakamahalagang pangungusap. Walang bisa kung hindi siya muling papayag sa panibagong kasal. Iyon ang butas. Iyon ang armas. Tumingala siya mula sa sulat. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na ngayon. Ang babaeng pumasok sa bahay ni Lourdes, na wasak at talunan ay naglaho na. Ang humalili sa kanya ay ang anak ni Carlos Santos. Tumingin siya kay Lord, hindi na ng pag-asa, kundi ng determinasyon. Isang determinasyong kasing tigas ng bakal. Hindi pa tapos ang laban, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat at pangako. Hindi pa. Pagsang-ayon ni Lourdes na ngayon ay nakangiti na. Nagsisimula pa lang. Umuwi si Eliana sa kanilang bahay na may bagong anyo sa kanyang mga mata. Wala na ang bakas ng luha at pagdurusa. Ang naroon ay isang kalmadong determinasyon, isang apoy na tahimik ngunit nagbabaga. Ang unang hakbang sa kanyang plano ay ang pinakamahirap, ang magpanggap. Kinagabihan, umuwi si Mateo. Mula sa kusina, narinig ni Eliana ang pagbukas ng pinto. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili at lumabas para salubungin ito. Ang maskara ng isang nagsisisi at mapagpakumbabang asawa ay perpektong nakasuot sa kanyang mukha. Mateo, sabi niya sa isang mahinang boses, sapat lang para marinig nito. Napahinto si Mateo sa pag-aalis ng sapatos, halatang nagulat na kinakausap siya nito. Humarap ito, ang mukha ay mailap at malamig. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Pagpapatuloy ni Eliana, yumuko na parang isang batang napagalitan. Sa inasal ko nung isang gabi. Tama ka. Tama kayo ni Isabela. Masyado lang akong nag-isip. Nasobrahan ang selos ko. Patawarin mo sana ako. Tinitigan siya ni Mateo ng ilang sandali. Sinusuri kung totoo ang kanyang sinasabi. Nakita nito ang pamumugto ng kanyang mga mata, ang pagpapakumbaba sa kanyang tindig. At naniwala ito. O mas tamang sabihin, gusto nitong maniwala. Isang maliit na ngiting tagumpay ang sumilay sa labi ni Mateo. Mabuti naman at natauhan ka na, sabi nito. Ang tono ay may halong pagmamalaki. Alam mo, Eliana, ginugulo mo lang ang buhay natin sa pagiging paranoid mo. Ayusin mo yan. Oo, mabilis na sagot ni Eliana. Aayusin ko. Pangako. Naging perpekto ang kanyang pag-arte. Sa mga sumunod na araw, bumalik siya sa pagiging ang Eliana na kilala nila, ang masunuring asawa, ang mapagmahal na ina. Ipinagluluto niya si Mateo ng mga paborito nito. Inaasikaso ang lahat ng kanyang pangangailangan at hindi na nagtatanong tungkol sa kanyang mga lakad o sa mga tawag na natatanggap nito. Si Mateo at Isabela sa kanilang pag-aakala na tuluyan ng sumuko si Eliana ay lalong naging kampante. Akala nila natakot na ito sa banta ni Mateo. Hindi nila alam na sa bawat ngiti at pag-aasikaso ni Eliana, isang plano ang unti-unting nabubuo. Sa gabi, kapag ang lahat sa bahay ay tulog na, doon nagsisimula ang tunay na trabaho ni Eliana. Ang kanilang lumang storage room sa basement ay naging kanyang war room. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang halongkatin ang mga lumang kahon, mga baul ng nakaraan. Hinahanap niya ang anumang maaaring maging ebidensya. At hindi siya nabigo. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang photo album, natagpuan niya ang isang folder na may markang Del Merced Realty.
early years. Sa loob nito, naroon ang mga luma at naninilaw na mga dokumento, mga bank statement, mga resibo, mga kasulatan. Malinaw na nakasaad doon ang isang malaking halaga na inilipat mula sa personal na account ni Eliana, ang kanyang mana, mula sa mga magulang, papunta sa account ng kumpanya ng mga Del Merced. Iyon ang pera na ginamit niya para iligtas ang negosyo nila mula sa pagkalugi noong nagsisimula pa lang sila. Ang katotohanang matagal nang ibinaon sa limot ni na Mateo at Isabela. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bawat dokumento gamit ang kanyang cellphone. Ang susunod na hakbang ay mas delikado. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na magpapatunay sa kasalukuyang kataksilan ni Mateo. Dito na pumasok si Lourdes, isang hapon, habang si Mateo at Isabela ay nasa opisina. Dumating si Lourdes sa bahay nila, nakasuot ng uniforme ng isang sikat na cleaning service company. "Ang galing mo talagang umarte, Day!" bulong ni Eliana habang pinapapasok ito. "Para sa'yo, gagawin kong lahat," sagot ni Lourdes. Bit-bit ang isang kahon ng mga panlinis. "Nasaan ang lungga ng ahas?" Dinala ni Eliana si Lourdes sa home office ni Mateo. Habang si Eliana ay nagbabantay sa labas, mabilis na kumilos si Lourdes. Mula sa kahon ng mga panlinis, inilabas nito ang isang maliit na itim na aparato, hindi mas malaki sa isang barya. Isang voice-activated recorder. Maingat niya itong idinikit sa ilalim ng malaking mesa ni Mateo, sa lugar na hindi madaling makita. "Ayan," sabi ni Lourdes paglabas. "Kailangan mo lang hintaying may kumagat sa pain." At hindi nga nagtagal, may kumagat. Kinagabihan, pumasok si Mateo sa kanyang opisina para kunin ang ilang dokumento. Nagring ang cellphone nito. Narinig ni Eliana mula sa sala ang boses nito, malambing at puno ng pagkasabik. "Hello, mahal." "Oo, miss na rin kita. Malapit na. Konting tiis na lang. Oo, pagkatapos ng lahat ng ito, aalis tayo. Tayong dalawa lang." Kinabukasan, habang nasa trabaho si Mateo, kinuha ni Eliana ang recorder. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang earphones sa kanyang cellphone at pinapakinggan ang recording. Ang boses ni Mateo, ang boses ni Clarissa, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga plano. "Kailan mo ba siya kakausapin?" tanong ni Clarissa sa recording. "Huwag kang mag-alala," sagot ni Mateo. "Pagkatapos ng anniversary party ng kumpanya, tapos na ang lahat. Iyon ang deadline ko. Ang anniversary party. Iyon ang susi." Pinakinggan niya ang isa pang recording. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni na Mateo at Isabela. "Siguraduhin mong mapapaalis natin sila bago ang anniversary ng kumpanya." Narinig niyang sabi ni Isabela. Ang boses ay malamig at walang awa. "Iyon ang magiging simula ng bagong buhay natin." Napahawak si Eliana sa kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Hawak niya ngayon ang lahat, ang nakaraan at ang kasalukuyan. Ang kailangan na lang niya ay ang tamang entablado para ilabas ang lahat ng ito. Tiningnan niya ang kalendaryo. Ang anniversary party ng Del Merced Realty. 2 linggo na lang mula ngayon. Nakatayo si Mateo sa malawak na bintana ng kanyang opisina sa Bonifacio Global City. Hawak ang isang kopita ng mamahaling alak. Mula sa itaas, tanaw niya ang mga ilaw ng syudad na kumikinang na parang mga hiyas. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang mundo niya. Isang mundo na pinaghirapan niya at malapit nang maging ganap na sa kanya. Ang lahat ay umaayon sa kanyang plano. Isang planong matagal na nilang binuo ng kapatid niyang si Isabela. Ang pinakamalaking balakid, si Eliana, ay tila tuluyan ng napatahimik. Pagkatapos ng gabing iyon ng komprontasyon, inasahan niyang magkakaroon pa ng mga susunod na sigalot. Ngunit wala. Ang asawa niya ay biglang bumalik sa dati.
Ang dating Eliana na palaging nakangiti, masunurin at hindi nagtatanong. Noong una ay nagduda pa siya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, nakumbinsi siyang natakot na ito. Ang banta niya ay tumalab. Sa wakas, natuto na rin siyang lumugar. Sabi niya sa sarili habang iniinom ang alak. Para sa kanya, si Eliana ay isang magandang larawan ng nakaraan. Siya ang babaeng kailangan niya nung nagsisimula pa lang siya. Isang mabuting ina para sa kanyang mga anak, isang asawang tagapangalaga ng tahanan. Ngunit ngayon, habang lumalago ang kanyang negosyo at lumalawak ang kanyang mundo, si Eliana ay naging isang anchor na humihila sa kanya pababa. Simpleng-simple, walang ambisyon. At pagkatapos ay dumating si Clarissa. Si Clarissa ay parang isang sariwang hangin. Bata, matalino, palaban, at nababagay sa mundong ginagalawan niya ngayon. Sa tuwing kasama niya ito, nararamdaman niyang buhay na buhay siya. Siya ang kinabukasan na gusto niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang litrato nila ni Clarissa na kuha sa Tagaytay. Pareho silang masayang-masaya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Lumabas siya ng opisina at pumunta sa isang mamahaling jewelry store sa mall sa ibaba. Ilang minuto lang, lumabas siya na may dalang isang maliit at eleganteng paper bag. Sa loob, isang kumikinang na kwintas na diamante. Isang regalo para sa kanyang reyna. Ginamit niya ang credit card ng kumpanya. Bakit hindi? Sa isip niya, akin na rin naman ang lahat ng ito. Pagbalik niya sa opisina, naabutan niya si Isabela na abala sa pag-aayos ng mga detalye para sa nalalapit na anniversary party. "O kuya, saan ka galing?" tanong nito. Ipinakita niya ang paper bag. Ngumiti si Isabela. "Para kay Clarissa?" Tumango si Mateo. "Perfect," sabi ni Isabela. Dapat lang na masanay na siya sa mga magagandang bagay sa buhay, bagay na hindi kailanman na-appreciate ni Ate Eliana. Nagsalin si Mateo ng alak sa isa pang kopita at ibinigay sa kapatid. "Para sa tagumpay," sabi niya. Itinaas ang kanyang kopita. "Para sa bagong simula," tugon ni Isabela at nagbanggaan ang kanilang mga baso. Pinagmasdan nila ang isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng parehong kasakiman at pagkasabik. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano na parang naglalaro lang ng chess. At si Eliana ang pawn na malapit ng ma-checkmate. "Wala na siyang palag," sabi ni Isabela. Ang pirma niya sa kontrata ang sumelyo sa kapalaran niya. "Sa atin na ang lahat, kuya. Ang bahay, ang mga lupa, ang mga investment, lahat." Tumingin si Mateo sa labas ng bintana. Sa isang iglap, naisip niya ang kanyang mga anak. 5 bata, 5 responsibilidad. Isang pabigat sa bagong buhay na gusto niyang buuin kasama si Clarissa. Ngunit isinantabi niya ang konsensya. Mas mabuti na rin siguro ito para sa kanila. Sabi niya sa sarili, lalaki sila sa isang pamilyang hindi perpekto pero mayaman. Si Isabela na ang bahala sa kanila. Isang text message ang pumasok sa kanyang cellphone mula kay Clarissa. "Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo?" Napangiti si Mateo. Ang pagiging direkta ni Clarissa ang isa sa mga nagustuhan niya dito. Walang paligoy-ligoy. Nag-reply siya sa tamang panahon at malapit na yon. Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Nasa kanya na ang lahat. Isang lumalagong negosyo, isang magandang ahas sa kanyang tabi, at isang asawang tuluyan ng sumuko. Ang anniversary party ng kumpanya ang magiging entablado ng kanyang pinakahihintay na deklarasyon ng kalayaan. Wala siyang kaalam-alam na sa parehong entablado, isang ibang palabas ang inihahanda para sa kanya. Isang palabas kung saan hindi siya ang bida, kundi ang talunang kontrabida. Habang papalapit ang araw ng anniversary party, alam ni Eliana
na kailangan niya ng isang huling, hindi matitinag na ebidensya. Mayroon na siyang patunay sa nakaraang utang na loob at sa kasalukuyang kataksilan, ngunit gusto niyang ipakita sa lahat ang tunay na kasakiman ni na Mateo at Isabela. Isang kasakiman na kayang talikuran kahit ang kapakanan ng 5 inosenteng bata. Kailangan niyang isagawa ang isang huling pagsubok, isang huling pag-arte na susukat sa lalim ng kanilang kadiliman. Isang gabi, 2 araw bago ang party, nagluto si Eliana ng paboritong hapunan ni Mateo, sinigang na baka. Maingat niyang inihanda ang lahat, siniguradong ang bawat detalye ay perpekto para lumikha ng isang payapa at normal na eksena. Nagkataon namang dumating si Isabela para kunin ang ilang papeles, kaya naging mas angkop ang pagkakataon. Pinaupo niya silang dalawa sa hapagkainan. "Salamat sa masarap na hapunan, mahal," sabi ni Mateo, halatang nasiyahan. "Namiss ko tong luto mo." "Walang anuman," sagot ni Eliana, isang matamis, ngunit kalkuladong ngiti ang nasa kanyang labi. Hinintay niyang matapos silang kumain bago siya nagsalita. Tinitiyak na ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala at bahagyang pagkabalisa. "Mateo, Isabela," panimula niya at agad niyang nakuha ang atensyon ng dalawa. May iniisip lang kasi ako nitong mga nakaraang araw." Tumingin sa kanya si Mateo. "Ano yon?" "Ngayong nailipat na natin ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng pamilya niyo." Huminga siya ng malalim na parang nahihirapan siyang sabihin ang mga salita. "Naisip ko lang, para maging mas panatag ako para sa mga bata, pwede kaya tayong gumawa ng isang maliit na trust fund para sa kanila?" Tumingin si Mateo kay Isabela at nakita ni Eliana ang mabilis na pagpapalitan nila ng tingin. "Isang trust fund?" Pag-uulit ni Mateo, na parang narinig niya ang pinakakatawa-tawang bagay sa mundo. "Oo," sabi ni Eliana, pinanatiling mahina ang kanyang boses. "Kahit maliit na porsyento lang mula sa mga ari-arian, para lang masigurado na kahit anong mangyari sa hinaharap, mayroon silang siguradong pagkukunan para sa kanilang pag-aaral." Isang tawang mapang-asar ang kumawala kay Isabela. Hindi na nito napigilan ang sarili. "Ay nako, Ate Eliana," sabi nito habang umiiling. "Hanggang ngayon talaga, hindi mo pa rin naiintindihan ang mundo ng negosyo. Ang isang trust fund ay magiging isang legal na komplikasyon lang sa ngayon. It will tie up our assets unnecessarily." "Pero para naman ito sa mga anak namin," giit ni Eliana. Lumingon kay Mateo na parang humihingi ng tulong. Sumingit si Mateo. Ang tono ay pinal at walang pasensya. "Nakikinig ka ba sa kapatid ko? Komplikado yan. At isa pa, ano bang inaalala mo? Andito naman kami." "Huwag kang mag-alala, Eliana," dagdag ni Isabela. Ang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. "Kami na ang bahala sa kinabukasan nila. Hindi namin sila pababayaan." Ang mga salitang yon ay isang malaking kasinungalingan at alam ito ni Eliana. Ngunit tumangulang siya na parang isang talunang sumasang-ayon na. "Gusto ko lang namang makasiguro." Tapos na ang usapan. Putol ni Mateo sa kanya. Ang boses ay malamig at matigas na. "Hindi ka nakakaintindi ng negosyo, kaya huwag ka nang makialam. Kumain ka na lang dyan." Tayumuko si Eliana, hinayaan niyang takpan ng kanyang buhok ang kanyang mukha. Sa ilalim ng hapagkainan, ang kanyang kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang pinipindot ang stop button sa voice recorder ng kanyang cellphone na maingat niyang inilagay sa kanyang kandungan bago pa man sila magsimulang kumain. Nakuha na niya. Nakuha na niya ang huling piraso ng kanyang puzzle. Ang malinaw na pagtanggi. Ang walang pusong pagwawalang bahala sa kinabukasan ng sarili nilang kadugo. Nang gabing iyon, hindi siya umiyak. Habang nakahiga siya sa kama, sa tabi ng lalaking natutulog na parang isang anghel,
Naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang kapayapaan. Ito na ang huling gabi na magpapanggap siyang mahina. Ito na ang huling gabi na hahayaan niyang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mesa sa tabi ng kama. Nakatayo doon ang isang eleganteng imbitasyon na kulay ginto. You are cordially invited to the 20th anniversary gala of Del Merced Realty. Hinawakan niya ito. Ang makinis na papel ay malamig sa kanyang mga daliri. Ito ang magiging kanilang entablado, ang kanilang selebrasyon. Ngunit para sa kanya, ito ang magiging kanilang hukuman. Ang gabi bago ang party ay may dalang kakaibang katahimikan. Para kay Eliana, ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan, kundi ang paghupa ng hangin bago ang pagdating ng isang malakas na unos. Hindi siya nagpanik, hindi siya natakot. Tapos na ang yugto na yon. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malinaw at matatag na layunin. Ginugol niya ang kanyang gabi sa paraang pinakamahalaga sa kanya. Isa-isa niyang pinuntahan ang kanyang mga anak sa kanilang mga silid. Una, si Joshua at Miguel na magkatabing natutulog. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, mga binatilyong nasa bingit ng paglaki. Kinumutan niya sila ng maayos at marahang hinalikan sa noo. Sunod, ang silid ng kanyang mga prinsesa, sina Sofia at Gabriela. Magkayakap ang dalawa, ang kanilang mga buhok ay magulo sa unan. Ngumiti si Eliana. Sila ang kanyang liwanag. Inayos niya ang kumot sa kanilang mga balikat at naramdaman niya ang init na nagmumula sa kanila. At sa huli, ang kuna ng kanyang bunso, si Angelo. Ang maliit niyang anghel. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Pinakinggan ang mahina nitong paghinga. Sa bawat paghinga nito, naroon ang bawat dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagprotekta. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya sa bawat isa sa kanila. Isang pangakong sinilyuhan ng halik ng isang ina. Ito ay isang paalam. Hindi sa kanila, kundi sa buhay na kinagisnan nila. Alam niyang pagkatapos ng gabing iyon, magbabago ang lahat. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Lourdes. Handa na ba ang lahat? Tanong ni Eliana. Ang boses ay kalmado. Oo, sagot ni Lourdes sa kabilang linya. Ang pinsan kong si Ricky na nagtatrabaho sa events company, siya ang naka-assign sa technical booth bukas. Alam na niya ang gagawin. Hinihintay na lang niya ang hudyat mo. Ang kailangan mo lang gawin ay ibigay sa kanya ang USB. Salamat, Lourdes. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Walang utang-utang, Eli. Pamilya tayo. Ang tanong, handa ka na ba talaga? Tumingin si Eliana sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng umiiyak sa loob ng kotse sa Tagaytay. Ang kanyang mga mata ay may talim. Ang kanyang panga ay matatag. Handa na ako, sagot niya. Pagkatapos ng tawag, inihanda niya ang kanyang mga sandata. Kinuha niya ang maliit at itim na USB. Sa loob nito, ang lahat ng ebidensya. Ang mga litrato ng mga dokumento ng utang na loob, ang mga audio recording ng pag-uusap ni Mateo at Clarissa, at ang pinakahuli, ang pag-uusap nila tungkol sa trust fund. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang maliit na purse. Sunod, inilabas niya mula sa aparador ang damit na isusuot niya. Hindi ito isang magarbong gown, isa itong simpleng itim na bestida. Eleganteng-elegante sa kanyang pagiging simple. Isang bestida na hindi sumisigaw ng atensyon, ngunit nagpapahiwatig ng lakas at dignidad. Ito ang uniforme ng isang babaeng papasok sa isang laban. Habang tinitingnan niya ang bestida, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mateo. Nakasuot ito ng mamahaling suit, nag-aayos ng kanyang kurbata. Napatingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa bestidang hawak niya. Isang nangiting mapagmataas
ang sumilay sa labi nito. "Magpaganda ka bukas," sabi nito. Ang boses ay puno ng kayabangan. "Ipakikilala kita sa mga business partners ko. Ang huling gabi mo bilang Mrs. Del Merced." Ang huling pangungusap ay halos pabulong para sa sarili lang nito. Ngunit narinig ito ni Eliana. Hindi siya umimik. Ngumiti lang siya. Isang ngiting misteryoso na hindi kayang basahin ni Mateo. Hindi nito alam na ang mga salita nito ay isang propesiya, ngunit hindi sa paraang inaakala nito. Oo, magpapaganda siya. Hindi para kay Mateo, hindi para sa mga bisita. Magpapaganda siya para sa sarili niya. Para sa babaeng muling isisilang mula sa abo ng kasinungalingan. Pag-alis ni Mateo, lumapit si Eliana sa bintana at tumingin sa madilim na kalangitan. Ang katahimikan bago ang unos. At bukas, siya ang magiging unos. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga naglalakihang chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang halakhakan ng mga mayayaman at makapangyarihang tao. Ito ang ika-20 anibersaryo ng Del Merced Realty. Ito ang gabi ng tagumpay ni Mateo at Isabela. Nakatayo sila sa gitna ng lahat, ang hari at reyna ng gabi. Si Mateo, sa kanyang pinasadyang suit, ay walang tigil sa pagtanggap ng mga pagbati. Si Isabela sa kanyang makinang na pulang gown ay parang isang diyosa ng tagumpay. Sa isang sulok, nakatayo si Clarissa, maganda at bata sa kanyang puting gown, pasimpleng nakikipag-usap sa ibang mga bisita, ngunit ang mga mata ay laging bumabalik kay Mateo. Silang tatlo ay ang larawan ng isang perpektong tagumpay na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Si Eliana ay dumating na tila isang anino. Sa kanyang simpleng itim na bestida, halos hindi siya napansin sa gitna ng karangyaan. Ngunit hindi iyon mahalaga. Hindi siya naroon para mapansin. Naroon siya para magbigay ng paghuhukom. Kalmado siyang naglakad papunta sa technical booth na nasa likuran ng ballroom. Nakita niya ang isang lalaking may headset, si Ricky. Ang pinsan ni Lourdes, nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Eliana, inabot niya ang maliit na USB. Walang salitang namagitan. Tumango si Ricky at isinaksak ang USB sa laptop. Bumalik si Eliana sa gitna ng kasiyahan, kumuha ng isang baso ng tubig at tahimik na naghintay sa isang sulok. Pinanood niya si Mateo na umakyat sa entablado. Ang mukha nito ay nagliliwanag sa ilalim ng spotlight. "Magandang gabi sa inyong lahat," masiglang bati ni Mateo. "Isang malaking karangalan na makasama kayong lahat sa gabing ito sa pagdiriwang natin ng 20 taon ng Del Merced Realty. Isang paglalakbay na hindi naging posible kung hindi dahil sa tiwala. Tiwala ng aming mga kliyente, tiwala ng aming mga empleyado, at higit sa lahat, ang tiwala na bumubuo sa pundasyon ng aming pamilya." Isang palakpakan ang umaling-awngaw sa buong ballroom. "Ang pamilya ang lahat sa amin," pagpapatuloy ni Mateo, at tumingin ito sa direksyon ni Eliana. "At nais kong pasalamatan ang aking asawa, si Eliana, sa kanyang walang sawang suporta sa loob ng maraming taon." Ang mga bisita ay muling pumalakpak at napatingin kay Eliana. Ngumiti lang siya. Pagkatapos ng talumpati, habang si Mateo ay abala sa pagtanggap ng mga papuri, lumapit si Eliana sa MC. "Maari ko bang hiramin ang mikropono sandali?" Pakiusap niya. "Nais ko lang magbigay ng isang maikling mensahe para sa aking asawa." Pumayag ang MC. Dahan-dahang umakyat si Eliana sa entablado. Ang lahat ng ingay ay unti-unting humina. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Mateo, ang pag-aalala sa mukha ni Isabela. "Magandang gabi," panimula niya. Ang boses ay malinaw at matatag. "Gaya ng sinabi ng aking asawa, ang tiwala ay napakahalaga. At sa gabing ito, nais kong ipakita sa inyo ang kahulugan ng tiwalang iyan." Nagbigay siya ng hudyat kay Ricky sa technical booth at nagsimula ang palabas. Ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng kumpanya
ay biglang nag-itim. Pagkatapos, isang imahe ang lumabas, isang luma at naninilaw na bank statement. Ang pangalan ni Eliana Santos ay malinaw na nakasulat at ang isang malaking halaga na inilipat sa Del Merced Realty. Isang bulungan ang nagsimula sa mga manonood. Sunod, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang boses ni Mateo, malambing at puno ng pagnanasa. Miss na rin kita. Malapit na. Konting tiis na lang. At pagkatapos, ang boses ni Clarissa. Ang screen ay nagpalit, isang litrato. Si Mateo at Clarissa magkahalikan sa tabi ng lawa sa Tagaytay. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita. Si Clarissa ay namutla na parang papel. Si Mateo ay natigilan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong takot. Si Isabela ay sumugod papunta sa technical booth, ngunit hinarang na siya ng security. Hindi pa tapos si Eliana. Ang tiwala ay hindi lamang tungkol sa pera o katapatan sa isang relasyon, sabi ni Eliana sa mikropono. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa kaguluhan. Ito rin ay tungkol sa kinabukasan ng mga anak. Ang huling audio recording, ang pag-uusap nila sa hapagkainan. Boses ni Eliana, pwede kaya tayong gumawa ng isang maliit na trust fund para sa kanila? Boses ni Isabela, puno ng pang-aasar. Isang legal na komplikasyon lang sa ngayon. Boses ni Mateo, pinal at walang awa. Hindi ka nakakaintindi ng negosyo, kaya huwag ka nang makialam. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Ang lahat ng mga bisita, ang mga business partners, ang mga kliyente, ang mga kaibigan, ay nakatingin kina Mateo at Isabela na may pagkasuklam. Ang kanilang mga reputasyon ay nawasak sa loob lamang ng ilang minuto. Kinuha ni Eliana ang isang pirasong papel mula sa kanyang purse, ang kopya ng kontrata. At ang huli, sabi niya, ay ang kontratang ito. Ang kontratang akala nila ay ang kanilang tagumpay. Ngunit ang hindi nila alam, salamat sa katalinuhan ng aking ama, ay mayroon itong isang lihim na probisyon. Ang kasunduang ito ay walang bisa kung wala ang aking pagsang-ayon sa isang panibagong kasal. Isang kasal na malinaw na pinaplano na ninyo. Napatitig si Mateo kay Eliana. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Tumingin si Eliana nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagtataksil ay nagtipon sa isang huling pangungusap. Tapos na ang pagiging tanga ko, Mateo, at tapos na rin kayo. Ibinaba niya ang mikropono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang hudyat ng pagtatapos. Tinalikuran niya ang entablado, ang gulo, ang mga wasak na pangarap ng mga taong nanakit sa kanya. Naglakad siya palabas ng ballroom ng may taas noo. Ang kanyang simpleng itim na bestida ay mas maringal kaysa sa lahat ng gown doon. Sa kanyang paglabas, walang luhang pumatak. Dahil sa gabing iyon, hindi siya isang biktima. Siya ang hustisya. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bomba. Sa mga araw na sumunod sa gabi ng party, ang pangalang Del Merced ay naging laman ng bawat balita. Nakaupo si Eliana sa sahig ng bago at maliit nilang inuupahang apartment sa Quezon City. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape habang pinapanood sa lumang telebisyon ang pagguho ng imperyong minsan ay tinulungan niyang itayo. Bumagsak ng mahigit 70% ang halaga ng stocks ng Del Merced Realty matapos lumabas ang mga ebidensya ng umano'y financial scandal at personal na kontrobersiya na kinasasangkutan ng CEO nitong si Mateo Del Merced at ng kanyang kapatid na si Isabela Del Merced, sabi ng news anchor. Ipinakita sa screen ang gusali ng opisina nila sa BGC na ngayon ay pinapalibutan na ng mga media van. Maraming investors na ang nag-pull out ng kanilang mga pondo at ang magkapatid na Del Merced ay nahaharap ngayon sa maraming kaso mula sa kanilang mga business partners at kliyente. Pinatay ni Eliana ang telebisyon.
Hindi siya nakaramdam ng saya, hindi rin siya nakaramdam ng lungkot. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan, isang pagtatapos, isang kalayaan. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay sarado na. Ang mahirap na bahagi ay ang pagsisimula ng bago. Isang hapon, tinipon niya ang kanyang dalawang panganay na anak, sina Joshua at Miguel, na malinaw na nakakaramdam na ng malaking pagbabago. Anak, panimula niya, ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Alam kong marami kayong tanong, at alam kong nalilito kayo. Bakit po tayo lumipat dito, Ma? Tanong ni Joshua. At si Papa po, bakit hindi na natin siya kasama? Huminga ng malalim si Eliana, hinawakan ang mga kamay ng kanyang mga anak. Minsan sa buhay, kahit sa mga pamilya, may mga bagay na hindi nagiging tama. Ang papa ninyo at ako, may mga landas kami na kailangan naming tahakin nang magkahiwalay. Hindi niya siniraan si Mateo. Hindi niya kailanman gagawin yon sa harap ng kanilang mga anak. Magiging iba na ang buhay natin ngayon, pagpapatuloy niya. Hindi na tayo titira sa malaking bahay. Hindi na natin mabibili lahat ng gusto natin kaagad. Magiging mas simple ang buhay natin, pero maipapangako ko sa inyo, ito ay magiging mas totoo at mas masaya. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang mga anak, ngunit nakita rin niya ang pag-unawa. Niyakap niya sila ng mahigpit. Basta't magkakasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Okay ba yon? Tumango ang dalawang binatilyo. Sa yakap na yon, naramdaman ni Eliana ang kanilang suporta. Sila ang kanyang lakas. Ginamit ni Eliana ang lahat ng natitira niyang personal na ipon. Isang halagang hindi kalakihan, ngunit sapat na para sa kanilang bagong simula. Nagrenta siya ng isang maliit na pwesto sa isang kanto na malapit sa isang eskwelahan at palengke. Ang lugar ay luma at medyo sira-sira, ngunit nakita ni Eliana ang potensyal nito. Sa loob ng isang linggo, ang buong pamilya ay nagtulong-tulong. Sila mismo ang nagkuskos ng sahig, nagpinta ng mga pader ng kulay dilaw para magmukhang masaya at nagkabit ng mga mumurahing kurtina. Ang dating madilim na lugar ay unti-unting nagkaroon ng buhay. Ano pong itatawag natin dito, Ma? Tanong ni Gabriela habang nagpipinta ng isang bulaklak sa pader. Ngumiti si Eliana. Ano pa ba? Eddie? Kusina ni Mama Eliana. Ang tawanan ng kanyang mga anak ang naging pinakamagandang musika sa lugar na yon. Sa gitna ng amoy ng pintura at alikabok, isang bagong pangarap ang nabubuo. Sa araw ng kanilang soft opening, dumating si Lourdes, kasama ang ilan sa kanyang mga katrabaho sa opisina. Wow, Eli, ang ganda! Sabi ni Lourdes, manghang-mangha sa transformation ng lugar. Sabi ko sa'yo, kayang-kaya mo eh. Salamat sa'yo, Lourdes, sabi ni Eliana, niyakap ang kaibigan. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Ang mga office mates ni Lourdes ang naging kanilang mga unang customer. Ang bango ng adobo at sinigang na niluto ni Eliana mula sa puso ay kumalat sa buong kalye. Unti-unti, may mga ibang taong napapadaan na curious at pumasok para kumain. Maghapon, abala si Eliana sa pagluluto, habang ang mga anak niya ay tumutulong sa pagsaserve at paglilinis. Pagod na pagod sila, ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang bagong kislap, ang kislap ng pag-asa at pagmamalaki sa isang bagay na sila mismo ang nagtayo. Nang papalubog na ang araw at paubos na ang mga customer, napaupo si Eliana sa isang silya at pinagmasdan ang kanyang maliit na karinderya. Payapa ang kanyang puso. Ito ay maliit, ito ay simple, ngunit ito ay sa kanya. Habang nakatingin siya sa labas, isang figura sa kabilang kalye ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang lalaki, nakatayo sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa direksyon ng kanyang kusina. Kahit malayo, kilala niya ito, si Mateo. Ngunit hindi ito ang Mateo na kilala niya. Ang lalaking nakatayo roon ay payat. Hindi ahitado ang buhok at gusot ang damit.
Ang dating tindig nito, na puno ng kayabangan, ay napalitan ng isang anyong tila baluktot sa bigat ng mundo. Nakatingin lang ito, isang multo mula sa kanyang nakaraan. Napatigil sa pagtibok ang puso ni Eliana. Nakita siya ni Mateo. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa magkabilang panig ng kalsada. Hindi siya gumalaw. Hindi rin ito gumalaw. Ang tanging namagitan sa kanila ay ang distansya at ang hindi masabing mga salita. Ano ang gagawin niya? Hindi lumapit si Mateo. Pagkatapos ng ilang sandaling pagtititigan na parang isang walang hanggan, tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa nilamon na ng dilim ang kanyang anino. Hindi siya tinawag ni Eliana. Hinayaan niya lang itong umalis. Ang pagtatagpong iyon na walang salita ay isang tahimik na pagkilala sa katotohanang ang kanilang mga mundo ay hindi na kailanman muling magtatagpo. Isa itong tuldok, hindi kuwit, makalipas ang 2 taon. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng navy blue business suit ang tumayo sa entablado sa harap ng daan-daang kababaihan. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may bigat. Ang kanyang ngiti ay mainit at totoo. Ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay, sabi niya sa mikropono, ang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa, ay hindi ang pagbagsak. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang manatili sa sahig matapos bumagsak. Si Eliana Santos, hindi na Del Merced. Mula sa maliit na karinderya sa kanto, ang kusina ni Mama Eliana ay isa na ngayong lumalagong franchise. Mayroon na itong 5 branch sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, kilala sa masarap at abot kayang lutong bahay na pagkain. Si Eliana, ang dating simpleng may bahay, ay isa na ngayong kinikilalang entrepreneur, isang inspirasyon sa mga kababaihang nais magsimula ng sariling negosyo. Sa audience, buong pagmamalaking nanonood ang kanyang 5 anak. Si Joshua, college student na. Si Miguel, high school na at MVP ng kanilang basketball team. Sina Sofia at Gabriela, mga dalagitan ng magaganda at matatalino. At si Angelo, makulit at masayahin, na iwiwinawagayway ang isang maliit na banner na may nakasulat na, "Go Mommy!" Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng palakpakan at ng mahigpit na yakap mula sa kanyang mga anak. "You were amazing, Ma," sabi ni Joshua, mas matangkad na ngayon sa kanya. "Salamat mga anak," sagot niya. Ang puso ay puno ng kaligayahan. "Tara, uwi na tayo. Magse-celebrate tayo." Ang kanilang bagong tahanan ay hindi kasing laki ng dati nilang mansyon, ngunit ito ay mas masaya. Isang bahay na binili ni Eliana mula sa sarili niyang pinaghirapan. Ang bawat sulok nito ay puno ng tawanan, pagmamahalan, at amoy ng bagong lutong pagkain. Habang naghahanda siya ng merienda sa kanyang modernong kusina, lumapit sa kanya si Lourdes na palaging present sa bawat tagumpay niya. "May balita ako," sabi ni Lourdes sa isang mahinang boses. Tumingin si Eliana. "Tungkol kanino?" "Kay Mateo. Nakita siya ng pinsan ko. Nagtatrabaho daw bilang isang ordinaryong ahente sa isang maliit na real estate firm. Si Isabela naman, matagal nang umalis ng bansa, walang nakakaalam kung nasaan." Pinunasan ni Eliana ang kanyang mga kamay sa apron at tumingin sa labas ng bintana, sa kanyang hardin kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Ang balita ay hindi nagdulot ng galit o ng saya. Ang naramdaman lang niya ay isang pakiramdam ng pagtanggap. Sana maging maayos din siya," sabi ni Eliana. Hindi iyon para kay Mateo, kundi para sa sarili niya. Ang pagsasabi noon ay ang huling hakbang sa kanyang pagpapatawad. Hindi pagpapatawad sa ginawa nito, kundi pagpapatawad sa sarili para tuluyan ng makalaya sa bigat ng nakaraan. Nang gabing iyon, matapos ang selebrasyon, lumabas si Eliana sa hardin. Ang hangin ay sariwa,
at ang mga bituin ay nagniningning. Umupo siya sa isang bench, hawak ang isang tasa ng tsa, at pinagmasdan ng kanyang mga anak na masayang nag-aasaran sa loob ng bahay. Ito ang kanyang palasyo. Hindi ito gawa sa marmol o ginto, kundi gawa sa katatagan, pagmamahal, at pangalawang pagkakataon. Siya ang reyna, hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil natutunan niyang pamunuan ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling tadhana. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting payapa, kontento, at buo. Ang tunay na tagumpay, sabi niya sa kanyang isipan, ay hindi ang pagbagsak ng iba, kundi ang muling pagbangon at pagbuo ng isang buhay na mas matatag at mas makabuluhan. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan, alam niyang sa wakas, tunay na siyang malaya. At dito nagtatapos ang kwento ng katatagan, pagbangon, at tagumpay ni Eliana. Mula sa aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kabanata ng kanyang buhay. Ang pagsulat sa kwento ni Eliana ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo kaming nasaktan, lumaban, at muling bumangon kasama niya. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanyang kwento na ang bawat pagtataksil at pagbagsak ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang matuklasan ang tunay nating lakas. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Isang susi upang makalaya sa bigat ng nakaraan at buksan ang pinto para sa isang bagong simula na puno ng pag-asa. Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at ang mga aral na inyong napulot sa comment section sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Aling eksena ang pinakatumatak sa inyong puso? Nais naming marinig ang inyong mga boses. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan, laging tandaan na sa bawat babae ay mayroong isang Eliana, isang reyna, na kayang magtayo ng sarili niyang palasyo mula sa mga guho ng kahapon. Nagmamahal, Love Kilig TV.